Isulod ko ang lahat bilang paggalang sa katawa ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya, wala siyang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal ko, naway matigib ang puso niyo sa pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Mapanahanan kayo bilang magiging templo ng inyong lupang katawan, upang patuloy niya kayong mapagharian. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga bang nakababatid ng magiging kapalaran ng bawat isa? Sino nga bang makapagsasabi na magiging ganito ang buhay ko at ganyan ang magiging buhay ni Pedro at ni Juan? Sino nga bang magsasabing yan ang magiging buhay mo? Walang tao ni sino man ang masasabi niyang iyan ang magiging buhay niya, yan ang magiging buhay mo. Kundi lahat ng tao nakabase sa magiging kapalaran niya ay ang Ama ang nakababatid nito. Subalit lahat ng tao ay naghahanap ng kanilang kapalaran na kailangang hanapin, hindi kailangang ito'y gawin na lamang basta-basta, kumbaga sa salitang tao. Na ganito na lamang ang magiging buhay ko, wala na akong pakialam sa buhay ko, sapagkat ang taong may pangarap na maraming gustong marating, maraming gustong maabot, patuloy na naghahanap ng kanyang mabuting kapalaran. Subalit lahat ba ng nangarap sa mabuting kapalaran, nakamtan nila ang kanilang mga magagandang pagnanasang kapalaran? Hindi lahat ng taong nangarap na gayon ang gusto niyang maging pangarap at maging buhay ay yun ang natutupad. Subalit lahat ng gustong maging ganap sa buhay ng tao ay mapapatupad ng Ama. Lahat ng layunin ng Ama, kung magiging layunin ng tao, mabuti ang magiging ganap at pagiging marapat nilang mga anak. Subalit ilan nga kaya ang nagnanasang maging ganap at magiging marapat na tunay na anak ng Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang bawat araw, walang taong nagmiting itong araw na ito, ako ay mapahamak. Subalit ang bawat araw may napapahamak. Walang taong nagmimiting ang araw na ito'y ako'y mamamatay. Subalit araw-araw may namamatay. Ayaw mang gustuhin at di man ginugusto ng tao, nagaganap ito sa bilang tao. Subalit walang tao na ang kapalaran niya ay itakda niyang ganito ang buhay ko. Subalit ang Ama, lahat ng nais niyang itakda sa araw na ito'y maganap, napatutupad at napagaganap niya. Mga minamahal, walang nagmithi ng kabutihan para sa kabanalan na hindi ibinibigay ng Ama. Kung lahat lamang ng mithi ng tao ay ang para sa kanyang kabutihan at kabanalan, walang taong mabibigo. Sapagkat lahat ng gusto ng Ama ay kabutihan. At kung lahat ng tao ay magmimithi ng kabutihan, walang kabiguan. Sapagkat ang pawang kabutihan na ninanasan nilang kamtin na ang Ama ang magbibigay at maglalaga, kung siya ang inaasahan at inaasam,
walang ang kabiguan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. May gustong makamta ng tao na kung di naman kalooban ng Ama, hindi niya yan mahahawakan. May gustong marating ang tao na kung hahadlangan ng Ama, hindi ito matutunguhan. May gustong gawin ng tao kung dito loloobin ng Ama, hindi niya magagawa. Subalit, lahat ng nasa gusto at nanaisin ng Ama, magagawa niya. Kaya't kung lahat ng tao magnanasa sa kalooban ng Ama, mapabibigay niya at maibibigay niya at mapatutupad niya ang kalooban nila, ay siya ang maghari. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, walang mithiin ang sinuman na di batid ng Ama. Walang damdamin ang sinuman na di tarok ng Ama. Walang inisip ang sinuman na di nabasa ng Ama. At walang nakita ang Ama na nakita ng tao kung ang kabuti at kabanalan ang siyang haharapin at hinaharap. Sapagkat lahat ng kabanalan ipinakikita ng Ama upang masumpungan ng tao. Lamang hindi lahat ng taong pinakikitaan niya ng kabanalan at kabutihan, tuwiran nilang nasisilayan. Ang may pandinig, muli nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Habang nagmimithi ka ng kapahingahan, kung hindi kalooban ng Ama, hindi mo mararamdaman ang pagpapahinga ng mainam. Subalit di mo man mithiin at siyang unahin, ang kagaanan ng katawan at kasiglahan ay iyong mapapadama. Sa katawan mo na siyang maglalagak, sapagkat siyang nagbibigay lakas at tatag. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya't kung lahat lamang ng tao'y mimithiin ang alayansya, walang nag-alay, naghandog ng tapat, na di siya ang nanguna, sapagkat siya ang hinahanap. Sapagkat kung papaano mo minithing makilala at tanggapin siya, ang Espiritu niya ang siyang tanglaw at gabay mo bilang kanyang anak. Pagharian kayong ganap. Mula kay Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos na tubig papunta ng silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog na hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit siyaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, tao, tandaan ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat.
Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Pupuntahan ito ng mga mangingisda, ang Engadi hanggang En-Eglain ay magiging lugar ng isda rito. Ng pangisdaan, pagkat iba't ibang uri ang isda rito, tulad ng nasa dagat na malaki. Ngunit ang mananatian na mananatiling maaalat para may makuna na ang sa mga magkabilang pampang ng ilog ay natutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalantang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito'y patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Mga pangitaing ipinakita kay Ezekiel na kung pagbabasihan ng tao, ano ang saysay nito sa buhay nyo? Mula noon, magpahanggang ngayon, maraming pangitaing pinakikita ang Ama sa mga anak niya. Iba't ibang pinakitaan niya ng mga pangitain, iba't ibang pangitain sa bawat pagpapakita niya ng pangitain. Subalit, ilan kaya ang nagsabuhay at nagpasakutuparan, nagbigay katuparan para tupdin ang mga pangitain nila na mainam mula sa Ama? Mga minamahal ko, pinatototohanan lamang sa salitang ito na kailanman ay hindi nagkulang ang Ama, na kailanman ay hindi makakalihim ang tao sa Kanya, sapagkat lahat ng sukat ng Kanyang daigdig na nilikha ay batid niya. Sapagkat lahat ng dako at lugar ng daigdigang ito ay sukat niya. Batid niya ang sukat, alam niyang magaganap, alam niya ang ipagtutupad. Kaya tao, nasaan ka man at anuman ang ginagawa mo, hindi ka makalilisya sa tuntunin ng Ama kung ang panukat niya sa damdamin mo'y tarok na tarok mo'y siya. Sapagkat kailanman, hindi niya pa ginawa ang magtalusira. Sapagkat kailanman, hindi niya pa ginawa ang manlinlang. Sapagkat kailanman, ay hindi pa niya ginawa ang mandaya. Sapagkat kailanman ay hindi niya pa gagawin at di niya kailanman gagawin ang lokohin ng sinuman. Kaya naman kapag sinunod mo ang kanyang tuntunin at ang bawat araw na hinahanap mo siya at naarok mo at natanggap mo sa iyong damdamin ay siya, wala kang magagawang pagkalisya sa iyong buhay. Sapagkat siya ang umaarok ng kalaliman, ng kababawan at siyang sumusukat sa lahat ng dako, sa lahat ng kapalaran ng tao. Siya ang nagbibigay ng akmang kabutihan at akmang kabanalan sa mga anak niyang inaakmaan na marapat ito'y tupdin. Kung magkagayon, mga mahal ko, ilan kaya sa sinukat ng Ama na damdamin ng mga anak niya, nabatid niyang kaya nila, nabatid niyang makatatalima sila, nabatid niyang magbibigay niyang lahat, subalit di nila tinupad at di nila ginampanang ganap. Mga mahal, kay sarap magbahagi ang Ama. Kay sarap pumili at mapili ka ng Ama. Kay buti ng Ama, lahat ng mga anak niyang inaakala niyang makatatalima sa Kanya ay pinili niya. Subalit, ilan kaya sa mga pinili niya ang tapat ang layunin, ang totoo ang hangarin, at hindi bilang tao at di pagkatao ang pagtalima at pagsunod. Magalak kayo, mga mahal ko. Kung sa pagtalima at pagsunod ninyo, ang layunin ninyo'y mailunsad niyong mabuti ang kanyang kabanalan, mailathala niyong mainam ang kanyang kabutihan, at patuloy niyong mapadama kung sino siya na Diyos na tinatawagan. Magalak kayo at magpuri sa mga pinakikita niyong isang tunay na mahalimbawa kayo ng kapwa niyo. Magpuri kayo at magpagbunyi, sapagkat kung ano ang mga ginagawa niyo, kailan may hindi nalihim ito ng Ama ang nakasaksi. Sapagkat arok niya ang damdamin ng bawat isa, at kilalang kilala niya lahat ng mapag-aatasan niya.
lahat ng pinag-atasan at inatasan na niya. Kung magkagayon at batid niya ang mga anak niya na tumatalima sa kanya, sino ang mga tumalima na nasiphayo at nanindin? Alalaumbaga, mahirap man para sa pananaw ng kapwa-tao ang mga ginagampanan ng mga anak na sumusunod at tumatalima sa kanya. Subalit ang mga ipinag-aatas niya at mga inatasan niya, kailanman ay hindi mahirap at di nahirapan ang mga inatasan. Sapagkat ang pagtupad at pagtalima sa kabanalan at pagsunod sa kanyang kabutihan, kailanman ay hindi kaangkop sa gawang pangtao, kaya't kung papaano mo tinalim at sinunod ang kanyang kabutihan at kabanalang inaatas, ikaw rin tao ang magkakaroon ng pagtatamasang higit na di mo nababatid kung ano ang hinahandog. Mga minamahal ko, nasukat na ba ang damdamin ninyo? Sinukat na ba ang nilalaman ng puso nyo? Daluyan baga ang isip nyo ng kabutihan? Daluyan baga ang puso nyo ng kabanalan? Daluyan ba ang puso nyo ng pagmamahal? Daluyan ba ang isip nyo ng kabutihan at kabanalan? Malinis na pag-iisip baga ang sumasa inyo? Na patuloy na hambing sa silangan, na patuloy na mumukang ang bukang liwayway. Patuloy niyang pinasisilay kung paano lumalaganap at lumalago at nalalaganapan ng buong daigdigan. Maging isang tunay nawa kayong isang hambing sa bukang liwayway na kapag nasilayan ng araw, nakakaramdam na ng liwanag ng buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak kayo at magpuri, patuloy na magbunyi, kung ikaw tao, kayo tao, na napabilang sa paghahari ng Ama, ay naging marapat sa pananaw niya, na sa bawat pagtalima niyo at pagsunod sa Kanya, siyang sinusunod niyo at di tao bilang kapwa-tao. Sapagkat ang pagtalima niyo sa Ama, ay pagtalima niyo sa Kanyang atas. At ang pagtalima niyo sa Kanyang atas, pagtalima sa Kanyang kagustuhan. At pagtalima niyo sa Kanyang kagustuhan, pagtalima sa Kanyang kalooban. At ang pagtalima niyo sa Kanyang kalooban, kayo rin ang masisiyahan. Sapagkat siya ang may alay, siya ang magbibigay karampatan at karapatan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, ganang taong kaisipan, di nila maaarok, di nila mawawawaan yung iyong binigkas. Sa pamamagitan ng iyong espiritu at patnubay mong totoo, nailuwal ang marapat at naibigkas ang dapat. At siyamang sila'y naririto bilang iyong mga anak. Hawiin mo ang dilim at maruming kaisipan upang ang maisilid ay ang maliwanag at tunay na pangunawa ang kanilang kamtan. Sa gayon ang bawat araw na pagnanasa nilang ikay makilala, madarama nilang lubos kung sino at paano ka magmahal sa kanila. At kung paano nila naramdaman ang wagas mong pagmamahal, makapanahan nawa ito at maging templong tahanan, yung puso nilang taglay na ikaw ang nakatahan, at maging lubos nilang magawa ang marapat sa iyo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Ang wika nga, ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Diyos ko at Ama ko. Ang bawat gawa ng Ama, sa silangan, sa kanluran, sa timog at hilaga, sa palibot na daigdig, sa apat na sulok, patid ng Ama ang nagaganap. Alam mo bang sinukat ka bago ka pa tumalima? Alam mo bang tinarok ka niya muna bago ka pa pinag-atasan niya? Kung magkagayon at siya mismong nag-atas at tumarok sa iyo, sumunod ka, kasama mo siya. Sapagkat kung paano mo siya binigyang pansin at tuon sa buhay mo, ikaw na nagpahalaga sa kanya, pahahalagahan ka rin niya. Ngunit at pasubali, huwag mong ipanindim ang mga pinagdaraanan mo na isang pagdalisay sa pakikipagtotoo mo.
na isang pagdalisay sa pagiging anak mo, na isang pagdalisay sa pagiging marapat mo. Kaya't kung paano mo ito pinakikibakahat linalabanan sa pagtatagumpay mo, may pagwaway-gawayan mo, may pagsisigawan mo, ang Diyos mo ang siyang nanghawak sa iyong buhay. Ang Diyos mo ang siyang nanghawakan sa iyong buhay at tinawid ka sa lahat ng iyong hilahil at dusaman. Sapagkat siya lamang at wala ng iba, siyang panukat na tama at tumpak. Siyang timbangan na di mandaraya. Alalaumbaga, kung lahat lamang ng tao'y kikilalang lubos sa Kanya, walang maninindim at ang isip ay di marurumihan kailanman. Sapagkat anumang bagay ay di maaring di magkadumi, maging ang balat at katawan. Subalit ang nilinisan ng Ama, na isip mo na marapat ay manahan ng mga banal na salita niya, huwag mo nang loloobin pang makapasok ang kung ano-ano na siyang magbubuhuyot sa iyo, magbubuhog sa iyo ng kasamaan bilang tao. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kapag hiniling mo sa Ama ang ganito, Diyos ko at Ama ko, kung kalooban mo'y mangyari, matupad po at maganap ito. Subalit kung di mo kalooban ay huwag mong pangyayarihin at di magkakaroon ng kaparaanan. Ngayon niloob niya, nagkaroon ng kaparaanan, naibigay ang dapat. May pinagdaanan ka sa pinagkaloob niyang ito, na niloob niyang maganap. Dahil siya ang nagpahintulot, labanan mo ngayon ng mga pinahintulot din naman, na kung papaano mo ito mahuhulagpusan, siya rin ang patuloy mong asahan. Yamang niloob niya at inasahan mo siya, pinagatiwala mo sa Kanya at binigay mo ang sa Kanya. Dinulog mo at hiniling mo ang marapat, kaya't anuman ang pinagdaraanan mo, tigibin mo pa rin ang pananalig at pagtitiwala, na kung papaano ito'y pinahintulot niya, pahihintulutan niya rin, ikay Kanyang maisadyan. Hanggang ang niloob niyang maganap sa buhay mo, ay mapakita niyang may plano lang pala siyang mabuti, na lalo kang pinatatag, pinatibay sa pananalig at pananampalataya, upang may mapakita siya sa iyo, siya buhay na kumikilos sa iyong buhay. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Subalit kung sasabihin niyo, niloob mong mangyari to, ba't nagkaganito ako? Dinulog ko muna sa iyo bago mo pinangyari at bago nangyari. Bakit ngayon ay dinaranas ko ito? Tao, kung ano ang niloob ng Amang maganap sa inyo, loloobin din niya lahat ng pinagdaraanan nyo. Kung siya'y siya pa rin, wika nga niyang ako'y ako nga, magiging marapat sa inyo, may magagawa siya sa buhay ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Maraming pagkakataon na nang kilalanin mo na ang Diyos, lahat gusto mo isangguni mo sa Kanya, ang mga pangyayari sa buhay mo, bago ka humakbang, bago ka tumalilis, bago ka gumawa. Hinihiling mo sa Kanya, Panginoon ko, kung kalooban mo, sa pag-alis ko na ito, matugunan ang aking kailangan. Tinugon naman niya, siya ang nauna. Ngunit sa mga pinagdaanan mo, binigay man niya, may pagdaraanan ka pa rin. Sapagkat yun naman ang pagdalisay niya, kung sa kabila ng pagbibigay niya, doon mo naman makikita, puro sarap lang ba at puro galak. Sapagkat ang Ama, kaakibat sa tuwina, ang pagkakaloob niya, na kailangan dumanas ka ng mahirap upang mapagaan niya, ng lumbay para mapagalak niya, ng sakit para gamutin niya. Subalit, kung hindi lubos ang pagkilala mo, paano niya mapapakita na lahat na ito ay kaya mong gawin dahil sa Kanya, at nagagawa mo dahil siya
ang suma sa iyo. Mga mahal, ang wika nga ng tao, tip. Subalit ang pasubali, paalala, at pagpapagunita. Kung may dinaranas kayo sa inyong mga kalalagayan, na bakit kayo'y padulog ng padulog, dulog kayo ng dulog, hiling kayo ng hiling, humiling kayo ng humiling, hinihiling nyo ng hinihiling, at pagkatapos ay niloob. At ng niloob na may kung ano ang mga pinagdaanan nyo. Kung tunay nyong dinadama at nakikilala ang Ama, magtitiwala kayong lubos sa Kanya, at di mawawala ng pag-asa, hindi mawawala ng pananalig at pananampalataya, sapagkat sa isang iglap na naisin niya, ang wika nga niya, ang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa akin. Kaya't kung batid ninyo ko ang pagkilos ng Ama ay mahiwaga at mahimala, patuloy kayong magtitiwala sa Kanyang mahiwagang mga gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kung may takot ka na sa Kanya, ayaw mo nang magkamalit, maglisya ka pa ng gawa. Ngunit kung niloob niya, sa kabila man ng mga ginagawa mong pagiging mabuti, at nagkaroon pa rin ng dagok sa buhay ka, na para bagang hindi mo kaya, huwag mong kalilimutan. Kung walang magaganap sa buhay mo ng ganito, hindi mapapakita ng Ama ang mga gawa niyang makapangyarihan, na wala ka nang inaasahan kundi siya, nang mapakita niya sa iyo, na patotohanan, buhay siyang tinatawagan mo, buhay siyang sinasamba mo, buhay siyang pinaglilingkuran mo, buhay siyang kaakibat mo, buhay siyang nakabantay sa iyo. Pinahintulutan mang lumuhang yung mga mata, pinahintulutan mang mahirapan ka, pinahintulutan man na ikaw'y masaktan, subalit lagi mong tatandaan, ang buhay mong Kanya at siyang nagbigay. Habang may buhay kang totoo, may magagawa siya sa buhay mo. Sapagkat ang bawat araw may bukas pa. Kaya't ang kasalig, ang pananampalatayang tapat at totoo sa pagtupad at pagtalima, sa paghihintay at pagbabata, hanggang mahawakan at makitang tagumpay na di mo ibinigay at isinuko ang pananalig mo, sapagkat ang Diyos mo ay buhay, nakikilos sa buhay mo. Mga mahal, kung batid nyo lamang kung papaano mga pangitain sa buhay ng tao, paniwala at pagtawanan man kayo't libakin ng para sa inyo, na di nila maabot ng di makaunawa sa inyo. Subalit ipagsumakit ninyo at pagsikapan ninyo ng pananampalataya ninyo ay mabuhay at patuloy buhayin ng Ama, sapagkat pagkatapos ng lahat ng dinanas niyong kalibakan, karukhaan, kadustahan, tulad ng Kristo, may luwalhati at buhay na pinagkaloob sa ibayo at wala ng katapusang buhay pa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, yaon ang patutoong taglay nyo, Espiritu, may unawa kayo't daman nyo ang tinuran ko. Subalit, kung nagbibigkas ang tao at bibigkasin ng taong naka-espiritu ako, ngunit ang binigkas ko at binahagi ko sa inyo, hindi mawawaan ito. Sinabi mo lamang bilang espiritong tao, ngunit wala sa iyo ang totoong espiritu. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yaon ang patotoo, iba ang salaysayin ng espiritu ko at espiritu ng taong liko-liko sa mundo. At ang bawat panlilinlang ay di sa Ama, kaya't ang matwid at katotohanan, tanggapin ninyo, mga anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Magala kayo at magbunyi. Kung naarok at natarok ng Ama ang puso nyo'y ganap kayo, sapagkat pagkatapos ng dusa't hilahid, luwalhati rin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kailan ka ba pinanghinaan ng loob? Isipin mo,
ngayong oras na ito. At nang nanghina ba ang loob mo ay parang gusto mo nang sumuko? Natangay ba ang pananampalataya mo? Magalak ka at magpuri kung di natangay ang pananampalataya mo na isabuhay mo pa rin at patuloy mong sinasabuhay. Sapagkat kung paano mo na ipaglaban at pinaglaban ang pananampalataya at pananalig mo, hindi taong pinakipaglaban mo, kundi siya mismo na magbibigay sa iyo upang makita mo kung paano sa takdang araw ng paglaya ay siya nga ang nagpapalaya sa mga nagupo at naalipin ng anuman ang umalipin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang wika nga, habang malakas ang katawan mo, maaari mong masabing, ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko, ito magagawa ko. At nang dahil kaya mo naman, makukuha mong gusto mo. Kung ito'y kinukuha mo lamang, inaabot mo lamang, marami kang paraan. Ngunit at pasubali, yung hindi mo pa nakikita at di pa pinagkikita ng Ama, at di mo pa nasisilayan, maaabot mo ito, maaring mamaraan ka man, hindi mo makuha. Sapagkat iba ang pamamaraan niya sa pamamaraan ng tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't hambing lamang sa isang mangangalakal na habilin sa tuwina at paalala sa banal na aklat. Kung ikaw ay isang mangangalakal, wag mo sabihin na bukas tutungo ako doon sa dakong iyon at ako'y mangangalakal. Sapagkat hindi mo batid ang magaganap sa kinabukasan at magdamag. Kaya, ang lagi mo sabihin, kung loloobin ng Ama, ako'y tutungo bukas sa dakong iyon at ako'y mangangalakal. Sapagkat kapag nakatungo ka, kalooban ng Amang napuntahan mo't tinunguhan dakong iyon. Doon mo na simulan kung paano ka mangalakal, sapagkat niloob niya. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Magsuri kayo, mga mahal ko, sa mga talinghagang binahagi ko. At kung may pandinig kayo at nakarinig kayo, mawawawaan nyo ito. Yamang Espiritu Santo'y sumasa inyo, pagharian, lubos kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat wala nga nakababatin ng takda ng kanyang buhay. Kaya't lagi niyong itakdat idambana sa Ama ang puso nyo't kaluluwa. Buong katauhan, mula ulo hanggang talampakan. Sumainyong paghahari, mula ulo hanggang talampakan. Sa patnubay ng Ama, magalak kayo sa tuwina. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya hambing sa anak mong nag-aaral, nang niloob niyang makapagtapos, nagalak kang tuwiran. Nang makapagtrabaho niya, nasiyahang kang lubusan. Nang binibigyan ka na ng sweldo niya, nakapagpunyagi ka na at nakapagtagumpay siya at ikaw, kaya mapupuri mo na, nang lubos-lubos pa, higit mong nakilala ang Diyos Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang kanyang mga mensahe? Masarap bang pagnilayan ang kanyang mga salita? Napakabuti ng Ama, sadyang napakahiwaga niya. Kung alam lang ng tao kung papaano ang kanyang pagmamalasakit, pagmamalasakitan din ninyo, huwag siyang matibag sa inyong puso at huwag siyang mawala sa inyong isip, sapagkat siya ang tunay na balangkas na buo at matatag. Kapag sa inyo ay binigay, kayo din ay magiging matibay na anak. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig, muli nakarinig. May tanong baga kayo?
Itaas nga ang kamay ng lahat ng gusto niya ay nakuha niya na. Taas nga ang kamay. Kagaling mo. Congratulations, kapatid. Lahat ba ng gusto mo, nakuha mo na? Ha? Sa madaling salita, may gusto ka pa rin hindi nakukuha. Ano? Ayon. Nakuha mo na yung pananampalatayang gusto mo. Na nawa ay maging ganap pa na mabigay sa iyo yung pananalig na tapat pa. Alam nyo, ganito lang yan. Lahat ng tao nagsasalitang nananalig ako. Lahat ng tao nagsasalitang naniniwala ako sa Diyos. Lahat ng tao nagsasalitang nananampalataya ako. Subalit, ang wika ng Ama, gaano ang natarok niya sa puso ng bawat nagsasabing nananalig, nagtitiwala at nananampalataya ako, na totoong siya ang nasa puso nila. Mula nung nagtungo ka rito, naramdaman mo siya. Mapalad ka. Di ka natatangay ng galit nila. At di ka natatangay ng damdamin mo bilang tao. At siyaon ang dapat maganap sa mga tao. Mapalad. Nawa, mapagpatuloy mong may paglaban ang pagbabago mong buhay. Mapalad ka. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nun, pangangalakal mo sa kanyang mabubuting salita, ang kinalakal ng isip at damdamin mo, hindi na mga bagay na makadadaya sa iyong isip at kalooban. Sa makatwid, kaya nabura ang sugal sa isip mo. Nabura sa puso mo ang pagmimithi. At naway patuloy na mabuhay sa iyo ang Espiritu Santo upang patuloy niyang ibigay sa iyo ang mabuting pangangalakal, huwag sa sanlibutang pangangalakal. Buhay ba ang Diyos? Mapalad ka nga. Maraming taong nangangalakal, pero kinakalakal nila ang buhay ng may buhay. Ibang pangangalakal ang ginagawa nila. Hindi pangangalakal ng negosyo para sa kabubuhay. Hindi pangangalakal para sa ikayayaman ng pananampalataya at pang-espiritual, kundi kalakal ng buhay ng may buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't kapag ang pinangalakal mo ay buhay ng may buhay, kung ano ugali mong gawa mong siraan ng kapwa mo, at kung paano mong inaalam ang buhay ng may buhay at ang mga kasiraan ng kapwa mo, sigurado nagaganap yan sa buhay nyo. Pag-aralan ninyo. Pag-aralan ninyo. Kaya't napakabuti ng isip at damdamin ng taong wala siyang pakialam. Bagkos, kung ang kapwa niya, nabalitaan niyang ganito ang nangyari, gayon ang nangyari, ipanalangin. Huwag kang matuwa sa kapahamakan ng kapwa mo. Huwag mong pagtawanan ang pagkapahamak ng kapwa mo. Huwag mong ikatuwa, ikasiya ng kalooban mo, ang kapahamakan ng kapwa mo. Bagkus, ikalumbay mo sapagkat kapatid mo siya sa Ama. Kaya ipanalangin mo siya. Yaon ang dapat at marapat na kung magagawa mo pa ang kanilang kalumbayan, ay aliwin mo dahil sa kanilang naranasang buhay. Subalit may tao na ang karahasan ay wala sa kanilang para patdan ito, kundi patuloy pa nilang pinalalawig ang maling gawa. Sapagkat may mga tao na sa halip na mabag at maawa sa kapwa nila, parang ikinatutuwa pa ang mga kaganapan sa buhay ng kapwa-tao nila. Pinangangalakal pa, at nang maganap sa kanila, wala rin silang magawa.
Ugali mong pagtawanan ng kapwa mo, ichismis mo kung anong nangyayari sa buhay ng may buhay ng kapwa mo. Nang maganap sa iyo, ano ngayon ang magagawa mo? Ano ngayon ang masasabi mo? Ganun lamang, sapagkat nakatalang maliwanag kung ano itinanim, siya ang aanihin. Kung ano ang buto, siyang bunga. At kung ano ang ginawa mo, siya ang ganti sa iyo. Kaya kung walang ugali ang tao na yung kasiraan ni Pedro, ni Juan, kinalakal niya at ipinabatid, wala kang mangyayaring dapat inaasahan at wala kang iisipin na dapat magaganap sa iyo. Sapagkat habang ginagawa mo ang kabutihan at ninanasa mo ang kabutihan ng kinakamtan mo, ngunit tandaan ninyo, walang perpektong tao. Kaya ginawa ng Amang walang perpektong tao upang anuman ang kamalian ay maitama ng taong lalapit sa Kanya. Upang anuman ang kakulangan ng taong lalapit sa Kanya ay mapunuan niya. Upang anuman ang kalabisan ng taong lalapit sa Kanya ay maawasan niya. Upang anuman ang naging buhay ng anak niya para sa Kanya nang mailapit sa Kanya na paayos at inayos niya. Sapagkat upang gawin niyang maging matiwasay at maayos. Kaya hindi niya ginawang perpekto ang lahat. Subalit, ang tao, mayroong tao, ugali ng alamin at ikalakal ang buhay ng may buhay at nang maganap sa buhay, ano ngayon ang magagawa niyo? Sapagkat ang wika nga, huwag mong ikatuwa ang kapahamakan ng kapwa mo at pag-usapan sila. Bagkos, ikalumbay mo at idulog mo sa Ama ang bawat kaganapan sa buhay ng kapwa mo sapagkat walang may gusto na ang anak niya ay napahamak at ang anak niya ay mapapahamak. Kaya kung nagaganap ito sa buhay mo mismo, daratalang takda sa buhay mo, pinakikita ng Ama. Kung ugali mong magdalahira at mangalakal ng kapwa mo, pag dumatil sa buhay mo yan, ano mararamdaman mo? Kaya ang wika ng Ama, huwag mong asamin ang kapahamakan ng kapwa mo, bagkos asamin mo ang ikabubutit, makabubuti sa kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, walang gusot na di maayos, walang gulo na di mapapatag, walang dilim na di magliliwanag, walang nagkamali na di matatama. Ayon sa pagtanggap at pagkilala ng tao, kung tatanggapin ng Ama at kikilalaning totoo, lahat sila'y mapagbabago at mababago niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang paghahari ng Ama at ng Anak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula kay Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyan palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapate, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang mabibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito
at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kautusan, sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ganyan naman ang tao. Ang talinghaga ay hindi naunawaan. Ngunit ugaling magsalitang alam niya yun, alam niya yan. Alam nila yun, alam nila ito. Alam niya yan, alam nila doon, alam nila lahat yan. Subalit, sino nakatukoy at nakabatid ng sinambit? Tibagin nyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay bubuin ko. Sino nga ba naman ang makakabuo niyan? Kahit na 1 buwan, di mo pagdaka mabubuo ang isang templong malaki. Ngunit ang wika nga, sino baga ang tumitibag sa buhay ninyo, sa damdamin nyo? Ang tao, di ba? Kapag nasasaktan kayo. Ngunit ang Ama, sino man ang bumuwag at tumibag sa damdamin nyo, kaya niyang buuin ito sa isang iglap dahil kung siya ang nasa laman ng puso't isip nyo. Kaya, paano nyo ba siya tinatanggap? Paano ba siya nananahan sa inyong puso? Paano ba siya nananahan sa inyong katawan bilang templong tahanan? Kayo ba'y napakagaling magsalita? Masaya na kayo sa buhay nyo at alam niya ninyo ang Diyos? Bakit may sama ng loob na nakatago? Alam niya ng Ama. Hindi yan malilihim. Gaano man kay luwat at kay tagal, gaano man kalalim at kay babaw, gaano man ang nilalaman ng puso ng tao, alam na alam niya. Kaya nga, kung winasak man yan ng damdamin nyo, winasak ng kapwa nyo, ipabuo nyo sa Ama, sapagkat kayang-kayang buuin ito upang panahanin niya ang inyong katawan at maging templong tahanan niya. Mga mahal, kung tinanggap nyo lang ang Kristo sa buhay nyo, di na ninyo kailangang makadama pa. Sinungaling. Oo, sasabihin ng tao, sinungaling, sinong taong walang hinanakit at pagdaramdam. Hindi totoo ang taong mapagparatang. Sapagkat pawang katotohanan, kapag ang Ama na ang nanahan at siyang pinatahan sa damdamin, wala ka nang mararamdamang puot, galit, hinanakit, pagdaramdam sa kapwa mo. Bagkus habag at awa, kapag nakikita mong dinadaya nila ang kanilang sarili. Sapagkat kung ayaw mong gawin sa kanila yon, ayaw mong ginawa rin sa sarili mo, ang Ama nakabatid sa iyo. Kaya't kung papaano mo gustong makalaya ang puso mo at ninanasa mong makalaya rin ang kapwa mo, kung tapat ka totoo, palalayain kang ganap ng Ama. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanan, o sulong tanungin ko nga kayo, taong mga iniibig at minamahal ko. Nagdamdam ka halimbawa sa kapwa mo, kaya lumayo ka't humanap ka ng kapwa mong iba. Hindi ka na ba makakakita ng kapinsalaan sa ibang tao? Perfect ba o perfecto baga ang mga kapwa mo? Paano kung may pagdaramdam ka na namang makita sa kapwa mo na napagtan mo? Lilipat ka na naman. Hanggang kailan kayo makabubuo? Iyaon ang pawang katotohanang sinasambit ko. Kaya't hindi matwid at katwiran ng tao'y totoo. Kapag kaya sinasambit niyang lumisan ako doon sapagkat ayaw ko ang mga nakikita ko. Inilisin ko yung taong iyon sapagkat ayaw ko siyang nakikita. Paano mo tinanggap ang Ama sa puso mo? Kung may tao kang hindi gustong makita. Kung mayroon kang taong ayaw makahalamuha, ayaw makahalubilo at ayaw makaharap. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Pakatandaan ninyo, matwid ang salita, buhay ang aral, tapat ang wika. Subalit ang tao,
nasa kanyang pagkilala at pagtanggap. Alalaumbaga, kailan may di malilinlang madadaya yaong Ama at ang Espiritong kung totoo kayo, damang-dama nyo rin ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, saan man dako pumaroon ka't pumalaot ka, isang damdamin lang dapat ang patag na sa iyo, sapagkat sino man ang makasalamuha mo't makaisa mo, kung ang puso mo'y iisang Kristo, mahal mo ang kapwa mo, masaya ka kahit kanino, kahit sinong kaharap mo, isa lang ang pandama mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Liwanag ay makapanahan, sa inyo ay maging buhay, upang di kayo madimlan, magulumihanan man lang. Sa gayon, mabubuhay ang inyong pagtitiwalang lubos, at ang pag-asa nyo'y ganap na kakamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung paano ang paglilinis sa harapan ng templo, na mga taong nagugulo sa mga pagkamal ng salapi, alalaumbaga, ang ibig lamang isiwalat at sa inyo'y ipahayag, nais ng Ama, linisin lahat ang sa palibot at paligid ng templo, gayon din ang sa inyong katawan. Nais ng Ama, upang makapanahan siya at makapasok na lubos sa inyo, linisin ninyo ang pananaw nyo, ang pandama, ang kalooban, at kaisipan. Sa gayon, magiging templong tahanan ang lupa nyong katawan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At walang taong makatutupad, makasusunod ng ganito. Subalit ibinigay, binahagi ang Espiritu Santo, kaya't yaon ang patotoo. Taglay nyo'y Espiritu kapag nagagawa nyo nga ito. Ang may pandinig ay nakarinig. At kung ito na may nagagawa nyo, kayo rin ang nasisiyahan at magagalak. Kaya't kung paano nyo hindi dinadaya ang inyong sarili, kayo rin ang makadarama sa galak na nakakibat at pagmamahal niyong Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino nga kaya ang makagaganap, makatutupad? Tao, wala. Espiritu Santo, kapag sa inyo tao, lahat kayo'y makatutupad, makagaganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, buhay. May kwento po ako.
Buhay ba ang Ama? Pina-
Ayan. Bakit po, sabi ng mga sa internet, ay wala ekang sound. Nawala. Biglang nawala. Oo, mga minamahal ko. Pinatay kasi. Pinatay. Sabi niya, ay si Apo Eka, hindi ko naririnig. Kikita ko lang picture. Pinatay. Eto, ang ibig lang sabihin, kung may tinig akong hindi nyo naririnig, hindi ibig sabihin ako'y nawalay. Bagkos, sadyang ang tao kung misa'y nabubulagan at nadidimlan, kaya't ang pandinig niya ay nawawala man din niyaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa katotohanan. Kaya kung maliwanag man ang mata mo, bulag ka naman sa katotohanan, malakas man ang pandinig mo, bingi ka naman sa katotohanan, buhay ka man sa katawan, patay naman ang pagtitiwala mo, wala pa rin saysay. Sapagkat ang Diyos Ama mo ang magbibigay ng katotohanan sa iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pamamaraan lamang yaong pinaubo ko si Constancia, upang magsambit ako at magpahayag ng aral at salitang pinabigkas ko, katulad ng tubig. Tandaan ninyo mga mahal ko, kung walang sisibol na tubig, wala kayong lalagukin, wala kayong inumin at gagamitin. Kaya, gaano man kalalim kapag pinaibabaw ng Ama, madali niya itong hugutin pa ilan lang at pataas. Sa gayon, makikita niyo kung paano aagos sa ibabaw ng lupa. Kaya kung tunay at tapat ang pananalig ninyo, ba't natatakot kayong mawalan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, handugan nyo ang Ama bawat araw at gabi man. Sino ka at sino siya? Anak ka niya, binuhay ka. Diyos mo siya, Ama ko siya. Ama ko rin siya, Ama nyo rin siya, Ama ng lahat. Bagkat siya'y Ama ng kalahat-lahatan. Ho, tao, ganang kaisipang pagkatao, di mabibigkas ito. Ganang di nyo nasilayan, nabigkas at naturan ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekat. Ho, cherayana, hole karamene yarara, hore te karama, hale yakarane yar karama. Pacha karamalaya, hele hele na karama, nek karamaniyahan, nek karamaniyahan, nek karamaniyahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Gusto niyong matikman kung anong lasa? Huwag na, inom pa ako mamaya. O, isa na lang buhay na patuto. O, ikaw, uminom ka. Ikaw na magsalita kung anong lasa. Puro-puro po ang lasa. Matabang matamis. Tumpak. Sinong magpapabago ng lasa ng tubig? Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi ibig sabihin kaya siyang pinili, siya'y special at tinangi. Subalit, sa larangan ng taong kaisipan at talino, siyang pinili ko upang sa kanyang katalinuhan, di siya magkasala na mag-isip na kung ano-ano siyang buhay na patotoo sa binigkas ni Constancia. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kasiyahan nyo'y kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya.
Ngayon ko pa lang ko tuloy ang kwento ko. Noong Sabado po, diretso ang gawain. Subalit, biglang dumatal po sa aking kaisipan ng umaga bago ako lumabas. Sabi ko, hindi na kaya ako dadalo ng gawain ng gabi. Nagsabi lang ako kay kapatid na Marisa, pero hindi ko po dinulog sa espiritu. Hindi po ako nagsabing, Panginoon, pwede po ba hindi na ako dadalo? Gaganap ng gawain ng gabi. Sinunod ko po sarili ko. Sabi ko, para makapagpahinga ako, dadaan ako sa anak ko. Hindi po ako nagpahinga. Alam niyo po ba? Paalis pa lang ako dito, sumasakit na po yung balikat ko. Pagdating ko po sa anak ko, hindi ko na maigalaw ang balikat ko. Nakaganyan na lang ako. Ma, paano ka? Anak, wala ito, lamig lang, sabi ko. Tapos, nagbibiyahe pa lang po kami. Hindi ko na maibaluktot ang litid ko. Ang sakit. Hindi ko alam kung saan ko pupwesto ng sasakyan. Hindi ko alam paano. At alam niyo po ba, halos magdamag ako, hindi nakatulog noon. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Nagbithi ako magpahinga, pero hindi mo niloob. Alam ko naman po, hindi ikaw nagkaloob nito. Si Satanas, para gapiin ako at maghalit ako. Pero hindi po ako maghagalit. Hingi ako ng tawad sa iyo, patawarin mo ako. Alam niyo po, hindi pa rin nawala. Sabi ko, Ama, pabatin niyo naman po kung anong pagkukulang ko. Kasi po, kaya hindi nawawala para bilang tao, gusto kong mainis. Sabi ko, agad ako magpahinga. Pero ganito naman nangyari. Lagi ikaw Satanas ka. Sabi ko, pero nangingi ako ng tawad na, Ama, pero hindi. Parang gusto kong mainis. Ikaw talaga Satanas ka. Sabi ko po, alam niyo po, nabago lang yung pandama ko at nararamdaman nung talagang totoo na. Nung parang ayaw ko nang mainis, nasabi ko, Panginoon, nagpunta po ako ng CR sa Batangas. Doon po ako. Nasabi niya, anak, masdan mo yung uod na nakalawit. Papasok po ako ng pintuan ng CR. Kasi po nakalabas po sa bahay yung CR ng mga biyanan ko Nakalawit na ganyan. Pinasili sa akin yung uod, gaganyan-ganyan. Sabi ko, walang yaka. Sabi ko, ako po'y duwag na duwag sa uod dati. Kinuha ko yung kumuha ko na, walang yaka. Sabi ko, hindi ka alam mo, hindi kita mapapatay. Halika. Dinikdik ko ng dinikdik. Sabi ko, Ama, nananalig po ako kung paano pinatay yung uod na yun, mawawala na rin po masasakit ko. Sabi ko, purihin ang Ama, nangusap na po ang Espiritu. Kasi maluwag na yung damdamin ko Pasubali ko sa'yo, bakit niloob kong magkaganyan ka? Yan, upang maibahagi mo sa tao. Maraming tao naghahangad ng kapahingahan nila at kasiyahan, kagalakan. Subalit pang tao naman ang ginagampanan. Paano kung ibigay ko sakit? Makakapagpahinga ba at makakapagpagalak ba sa kanila? Walang saysay, anak. Subalit kung naglingkod ka, ipapabiyahe kitang patag, sabi niya sa akin. At pagkatapos nakapag-aliw ka pa, darating ka doon masaya. Patawad po, sabi ko, patawad. Mga mahal, yan ang di nyo alam kapag may gampanin ka sa Diyos. Habang minimithi mo ang sarili mo, magpalaya at palayain mo, lalo ka namang lalong hindi ka nakakalaya. Bigay mo sa Ama. Bigay mo sa Kanya. At magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Huwag yung sabihin mo, mabait ka sa harapan, pero mayroon ka namang kinaiinisan. Mabait, meron ka namang kinaasaran. Painom muna po ulit.
iba na lasa. Natural na. Naku. Wala akong dala. Malamig pala sa Batangas. Lalo akong gustong mainis. Sabi ko, pati jacket ko, nalimutan ko, hindi ako nagdala. Tingnan niyo po. Ganito lang po yun eh. Kung nagpatuloy po yung galit ko, kanino ako naasar? Wala namang may gustong magkasakit ako. Sino kagagalitan ko? Sino kaiinisan ko? Wala, di po ba? Ganyan tayong tao eh. Kung minsan naaasar tayo, nainis tayo, hindi natin alam bakit kayo nainis, ba't naasar kayo. Pero, yun na nga wala ka namang kinaasar ng tao. Sarili mo kinaiinisan mo, ba't nalimutan mo pati jacket? Kasalanan pa rin eh. Ano pa kaya kung sa kapwa mo mainis ka? Diba? Magnilay po kayo. Yung sarili mo na, kinaiinisan mo wala ka ng kasalanan pa rin eh. Wala ka naman dinadamay na kapwa mo. Yung pa kayang maasar ka sa kapwa mo, gaano kalaking kasalanan yon? Lalo na yung kinaasaran mo, hindi niya alam. Lalo na yung kinukwento mo, hindi niya alam. Ang Diyos ba'y walang pandinig? Wala bang mata? Kahit tinago mo yan at nilihim mo at nagpakabuti ka sa harapan ng kapwa mo at napagkabait mo, alam pa rin niya ng Diyos. Di ba? Kaya kapag alam nyo na siya at kilala nyo na siya, hindi na kayo makapandadaya. Sapagkat takot na kayo, may budhi na kayo na susuritin ka. Katanga mo, sarili mo. Sabi mo sa sarili mo, dapat yun. Sabi mo sa sarili mo, tanga ka, tanga ka, tanga ka. Kapag di mo napagbago sarili mo. Dapat sabi mo sa sarili mo yung mismo, hindi sa kapwa mo. Bakit? Ang sabi nga, o tukso, lumayo ka. Hindi, ikaw ang lumayo sa tukso. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung papaano niloloob ng Ama, natutunan mo yung mga banal na salita, pag-aralan mo rin, nasa buhay mo yan. Hindi puro salita ka lang, ngawa ka ng ngawa. Hindi puro bahagi ka lang ng bahagi. Ang galing mo magsalita, ang galing mo manalita, pero sa sarili mo, wala kang pagtitimpi. Madali kang mabugnot, mainis, sumipa, manipa. Oh, Diyos ko, tama ko. Hindi ba? Mali yun. Sapagkat pag nainis kayo, gusto nyo manipa. Di po ba? Wala ka naman sinisipa. Pero, mali pala. Gawin mo pala. Sipain mo si Satanas. Huwag. Kahit na sinong kapwa mo. Ginamit sila. Ginagamit ang kapwa mo. Gagamitin ka rin. Pares kayo nagpagamit. Gupo kayo. Tepok kayo. Patay kayo. Sabi ng lamok. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ang sarap pagnilayan ng katotohanan. Ang sarap tanggapin ng katotohanan. Subalit, habang tinatatwan nyo sa puso nyo ang pagiging sinungaling ninyo, hindi kayo makalalaya. Diretsuhan na po. Sapagkat, habang nagkukunwari ka sa kapwa mo, para mo na lang sinasabi, pinalalali mo ang magiging parusa mo. Dahil alam mo na yung totoo, ayaw mo naman tanggapin ang pagiging totoo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagkatapos sasabihin ng tao, hindi man ako tumatalikod sa Diyos. Paano kang hindi tumatalikod sa Diyos? Kapag ginagawa mo yung pangtaong ugali mo, tumatalikod ka sa Diyos. Kapag ginugusto mong gawin yung pangtaong gawa mo, tumatalikod ka sa Diyos. Kapag ginugusto mo, ang kapwa mo tao lang, tumatalikod ka sa Diyos. Kaya't yung hindi mo ginagawa, na wala mong alam mo, na hindi ka lugod-lugod sama, hindi mo siya tinatalikuran. Subalit, yung sinasabi mo, na hindi ka tumatalikod sa Diyos, pagkatapos ginagawa mo naman, alam mo mali sa Kanya, tumatalikod ka. Bakit po?
sapagkat yun ang totoo. Subukan nyo, kay sarap. Sa puso mo, walang nakatahan, kundi galak, pag-ibig, pagtanggap, pag-amin, makakalaya kang ganap. Sumayin niyo ang kapayapaan. Merong namang taong ganito ugali. Kinukuha lang yung opinyon ng kapwa niya. Nagmamabait sa kapwa niya para lang palalansihin. At kunwari wala siyang alam doon sa kapwa niya, kinukwento. Ito namang si tanga. Kwento ng kwento. Ay, ganun. Hindi niya alam, kinukuha lang ang opinyon niya. At pagkatapos, mas higit pa lang, mas malapit pala doon sa kinukwento niya. Ang damdamin nitong nanghihingi ng opinyon. Pagkatapos, patay ka. Kaya alam niyo baga, kung ano ang nararapat, sa Diyos ka magpakatotoo, sa Diyos ka magpakaganap, sigurado, walang makapanlalansin tao. Buhay ba ang Diyos? Ganyan ang tao, ugaling tao, magmamapurit, magmamagaling sa harapan mo. May mga taong ganyan ang pag-uugali, iba't iba ituturo ng Diyos sa inyo. Kaharap mo, parang kung sino kabait. Mabait na mabait. Ay, alam niyo po ba, Eka? Si ano po, Eka, gano'n. Ikaw naman, natangay ka na. Talaga naman gano'n yun, gano'n. Patay ka! Hindi mo alam, kinuhanan ka lang ng opinyon. Naku, Eka, sabi niya, tayo lang, Eka, nag-usap ha, tayo lang. Pero saan ka? Hindi. Sino kaya ang parurusahan ng Ama? Makinig po kayo, tandaan ninyo. Yung taong mapanlansi, mapanlinlang at nalinlang, pareha sila. Bakit? Kung kilala mo ang Ama, hindi mo mapapakinggan ang anuman sinasabi ng kapwa mo at di ka aayon at di ka magsasalita ng labag kaninuman. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, alam mo, ang bawat araw, nakikita niya ang gawa mo, naririnig niya sinasabi mo, tarok niya damdamin mo, nababasa niya, laman ang isip mo. Magpakatalino kayo sa Espiritu Santo. Wag sa mapanlinlang na Espiritu. Mahal na mahal ko kayo, kaya nagugulo itong mundo sa mga taong sinungaling, sa mga taong chismosa, dalahira, mapangalakal ng kapwa. Subalit, kung lahat lang ng tao ay magkakaisa, totoong nagmamahalan at nagmamalasakitan, ang isang tagpi na napupunit, tatagpian pong muli. Ang isang butas na maliit, tatapalan at nang wag nang mawara. Tao, gawin niyo makatotohanan ng nakasalita at nakasaad sa banal na aklat. Isa buhay ninyo, wag niyong gawing literal na pagkatapos wala kayong ginagawa. Nek karamenayahanam, nek karamenayahanam, nek karamenayahanam. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Hambing lamang sa banderitas yan. Pinakatibay-tibay. Inunat ng inunat. Pagkatibay-tibay man. Lalaylay pa rin yan at malalaglag na isa-isa na hindi nyo namamalayan. At kapag gusto nang tanggalin ng mga nagkabit niyan, pupunggusin lahat. Tao, di nyo alam ang bukas nyo. Kaya wag nyong sabihin ang matarik at mataas kayo magsalita sa kapwa nyo. Sapagkat kung ayaw nyong naganap sa kapwa nyo, wag kayong magtawa at magsaya sa kapahamakan ng kapwa-tao. Kundi sabihin ninyo, Diyos ko, tama ko, patawarin mo ang mga tao. Patawarin niyo po kami. Sapagkat walang banal, walang matwid, lahat ay nagkamali, nagkasala. Kung malasakit ang nasa puso nyo, nadarama ng Ama ito, kahit kanino'y magagawa nyo, hindi magtatangit, mamimili kayo. Nek karamenayahanam, nek karamenayahanam, nek karamenayahanam. Alalaong baga, hambing lamang sa daluyan ng tubig yaan. Mayroong mga pilapil na hindi pagdakay madaanan ng tubig at di mapasukan ang kanilang bukid. Subalit, tandaan ninyo, hindi magsisitubo ang palay kundi ito matutubigan. Kaya't kailangan matubigan ang lahat. Ilan mang ektarya yan. Yaon ang nais ng Ama. Madaluyan lahat ng tao,
at ang bawat nadaluyan ng kanyang espiritu, makapag-asik siya ng mabuting binhi. Pagpalain kayo ng mabuting kaisipan, mabuksan ang inyong pangunawa, wikangang epata, mga mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay sarap mabuhay sa mundo kung Diyos na totoo ang sa puso ninyo mga tao, gagawin niyang marapat ang puso nyo. Halina, halina kayo, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, bawat araw man ay siya nagbibigay ng ligaya, galang. Kaya't kung puso mo'y masaya, ang mag-uumapaw ay sigla, ang may pandinig ay nakarinig. O diba, kapag masaya kang matulog, mahimbing kang matulog. Pag may nararamdaman ka, bali-baligtarin mo man, di ka makakatulog. Mag-isip ka, naku, kahit sinong Poncio Pilatong tawagin mong ilang santo at santa, di ka tutulog. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag payapa, patag, at may nararamdaman ka man, buhay ba ang Diyos? Kaya, buhay ba ang Diyos? Oh, buhay ba ang Diyos? Sabihin mo nga, buhay ang Diyos. Nako, kailangan magkangipin ka na para buhay ang Diyos. Kumusta? Oh, gusto mo nang lumakad? Ha? Lumalakad ka na. Eh, gusto ko tumakbo ko eh. Kaya mo na ba? Pagdating ng, pagdating ng? Ano? Ano? Tingnan ko nga dila mo. Ilawit mo nga. Sige pa. O, ilawit mo nga dila mo. Oh. Ilawit mo nga dila mo. Sigarilyo. Oh, ilawit mo yung dila mo. Yan. Iba yung dila ng stroke. Dila. 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 Mamad. Dila. Dila. Ay? Nga. Hindi ko titingnan yung nga. O, dila. Ayan. Kailangan mawala na lahat yan. Halika. Sino naman kayang taong napakatapang at napakalakas ng loob na atake ng dila ng may dila? Paano kung napatid ang mga ugat? Di mo handa ka pa. Buhay ba nga ma? O, hatak. O, anong pangalan mo? Esther, ano? Ulitin mo nga. Ba't ganyan ka magsalita? Para kang umiiri. Magsalita ka nga ng normal, hindi. Eh, kasi... Oh, huwag ka tumawa. Sumosobra ka ng tuwa.
Ay, napaubo na naman sa'yo. O, sige nga. Dila uli. O, sabihin mo. Kaya pati lalamunan ko, naglalagkit na lagkit kasi lalamunan mo eh. Ano? Ayan, naku, ama, siya na lang, wag na po ako. Pati naman ako, dinadamay mo. Oh, sige. Oh, sabihin mo, Esther, nawawala yung are. Oh. Dumada, please. Kasi walang harang, ano. Wala kasing bakod. Kaya diretso. Lupata. Oh. Hindi mabunot. Oo nga naman. Eh, sabihin mo nga, hindi mabunot. Para kang taga. Saan? Hindi mabunot. Napakalemya. Hindi pwedeng bunutin. Masama. Sige. Oh, dila pa, dila. Eh, yung ipin mo yata nahahatak ko eh. Saya. Mabuti ka pa. Pero alam mo, yung isang katulad mong pasyenteng ganyan, tawa ng tawa, wala na siya ngayon dito eh. Eh, kasi lumalakad na siya. Kaya, wala na rin yung tawa niya rito. Ganyan ka rin siguro niyan, ano? Eh, tingnan natin. Oh, sige. Sabi mo nga. Oh, sabi mo nga. Sabi mo nga. Oh, sige nga. Sabi mo nga. Sabi mo nga. Eh, ano? Eh, ano? Eh, ano? Eh, ano ba? Eh, ano ba? Eh, bakit ba? Eh, bakit ba? Bakit ba? Eh, bakit ba? Ba't ka ba galit? Hindi ba? Ganun ba? Eh, ano ba? Kung ganito ako, anong pakialam nyo? Pag pala ganun eh. Esther po. Esther po. O, sabihin mo, ulit. Esther po. Sige. Tingnan natin, lagyan natin liha. Isa pa. Uy, may ana. Ulit pa. Mayroon ng ra. Sige. Isa pa. Sige. Pwede ka nang tumakbo. Ulit. Buuin mo. Aba, magaling. Anong pangalan nito? Anong buo? Galit sa'yo. Galit! 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 Talagang hindi nga. Kala ko katulad kang iba tao. Galit sa'yo. Hoy, galit ka ba sa akin? No, chismosa. Buti na lang, di ka ganun. Sige, isa pa. Sinabi ni Juan, galit siya. Sinabi, galit. Sinabi, galit. Buti na lang, di ka mapaniwala sa salita. Sige. Ganyan ang tao.
Sinabi ni Juan, alam mo ba, Eka, galit daw sa'yo si ano? Aba, Eka, dapat ganun katulad mo. Hindi siya galit. Panindigan mo, hindi siya galit. Hindi siya galit. Pag sinabing galit, hindi po. Sabi naman, talaga ba? Chismosa yun. Sige. Chismosa yan. Hindi po, mabait po yan. Opo. Mabait po yan. Anong bait niya? Pagtulog. Naasikaso mo ako. Hindi ka naman naasikaso niya. Mabuti na lang, di ka mapagtangay sa salita ng kapwa mo. May taong ganon. Chismosa yan. Ganon ba? Ano ba chinismis sa akin? Ganon ang taong chismosa. Mga minamahal, katotohanan, ginawa lamang halimbawa ang isang taong umal. Subalit sa kanyang pagkaumal, pinaninindigan niya ang katotohanan. Nawa madiretso nga ang lahat ng tao, yamang diretso ang pananalita. Kung ang isang umal, diretsong magtitiwala at naniniwala, dapat masigit ka. Higit kayong mga diretso ang dila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Narinig mo ba'y kwento? Nakarinig ka naman. Nakadama ka naman. Ano bang nadama mo? Tingnan natin kung nakadama ka nga. Taas mo. Sige, taas mo. Baba. Taas. Baba. Taas. Baba. Taas. Baba. Taas. Baba. Taas. Baba. Bilisan mo. Kumusta ka na? Ikot mo nga. Ganyan mo nga. Suntok mo nga. Suntukin mo nga siya. Minsan, sabi niya, suntukin ko, sinuntok ko. Wala ka bang isip? Minamahal. Kuminsan ng tao madaling sumunod sa kapwa-tao. Subalit hindi mo na pinag-aaralan kung dapat sundin at mapapahamak ba siya o magiging mabuti siya. Dapat, bago niyo talimahin, pag-aralan yung tuwiran nang sa gayo'y maganap ang mabuti sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Tandaan po ninyo, laging sinasabi ng Ama, lagi siyang may nakalaan. Mayroon siyang magagawa.
Kung tiwala ka sa Kanya, kung naniniwala ka sa Kanya, may kalakip na gawa, may magagawa siya sa iyo. Hindi mo lang kakamtin yan kung wala kang ginagawa. Ano ang ginagawa mo? Kaakibat ng pananalig mo at pananampalataya, lakipan mo ng gawa, pakikipagtotoo sa Kanya, pagiging matapat na anak mo, na sa Kanya kayo umaasa, nananalig kang tapat at gagawa ka na mabuti para sa iyong kapwa. Ang sabi ng iba, ano nga ang mangyayari kung nananalig ka sa Diyos, di ka naman gumagawa? Hindi ka ba gumagawa kung ikay gawa ng gawa nga, ay wala ka na nga ang ginawa, kundi gumawa ng ang iba nga sa paggawa nga nila dahil nananalig daw sila sa Diyos. Hindi na nga siya naalala, hanap buhay lang ng hanap buhay naman ang ginagawa. Iba naman yan. Ang ibig sabihin lang ng Ama, manampalataya kang lakipan mo ng gawa, subalit huwag mo siyang kakaligtaan at kakalimutan. Patuloy kang umasa at manalig sa Kanya na may kalakip na gawa. Hindi yaong sa buhay mo, yung buhay na makapagpapasaya at magpapaligay sa iyo, yung hanap buhay na pera, bagay, salapi. Gawa sa pananalig at pananampalataya mo na umasa kang matibay sa Kanya at patuloy kumikilos ka habang may buhay. Sapagkat kung umaasa ka nga sa Kanya at nagtitiwala ka, ikaw na may walang ginawa kundi humiga. Dasal ka man ng dasal, ang isip mo naman ay wala sa Kanya. Ang puso mo'y wala sa Kanya. Iba-iba na ang iniisip mo, walang kantiwala sa Kanyang hiwaga. Ano magagawa ng iyong pananalig na patay? Buhayin mo, bibigyan ka ng pag-asa. Buhay ba ang Ama? Kaya tayo ka nga. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord, walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Dapat kahit nasa inyo ka, sa umaga, may gabay siya. Gawa niyo siya ng gabay, ano? Para sa umaga, diretso ang ulo niya, naglalakad-lakad siya doon. Alam mo ba yung gabay? Yung kawayan na dalawa. Mahakbang siya doon, umaga, ting umaga, pagkagising mo, manalangin ka muna, pagkatapos mo nalangin, nakatingala ka sa Ama, lakad ka ng lakad, para tumatatag ka, hindi nanginginig, gusto ka ng patakbuhin, gumaganyan ka, paano kang patatakbuhin? Sige. Sabi mo nga, masusunod. Masusunod po. Aba, buhay na yung dila mo. Apo. Kaunti pa. Apo. Magaan na. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Kayong dalawa. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of... duwag ka pala Sige, tayo, sayaw. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great... Sige. 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 Sayaw.
It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great... Ba, matatag ka na pala. Ano? Oh, tingala ka, tingala. Huwag kang tumukod dyan. Oh, kasi nga dito. Tingala ka. Nasanay ka na kasing nakaganyan. Dapat diretso mo yan, no? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day. Oh, sige nga, kanta ka nga. Walk, walk. Walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ayun. Sige. Upo ka muna, ha? Araw-araw gawin mo yun, no? Hanggang sa tumatatag ka na at di ka manginginig kasi ito ang dapat gumaling sa'yo. Sige, upo. Sige. Yung barbula ng puso niya. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Pag nilayan ninyo, kung lahat lamang ng nasa liksik ng tao ay naging ganap na nakabuti tulad niya, dapat hindi nagkagano ng paa niya. Subalit, ganun pa man ang kaganapan kung pagtitiwalang lubos ng tao ang Ama, pinakikita niya at mapapakita niya may magagawa sa tuwina siya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Bakit kaya ganyan ang tao? Wika nga. Kung minsan, halimbawa, sa isang samahan, may nakitang kapintasan ng isa. Lahat ng kasama na doon. Bakit gayon? Napakagaling humatol ng tao. Napakagaling humusga ng tao. Para bagang siya'y walang dungis. At yan ang gusto ng Amang mawala sa mundong ito. Yaon ang nais ng Amang mamatay sa mundo ng tao. Sapagkat sa Ama iba siya. Kung sino may sala, siyang hahatulan niya. Hindi may kamalian ng isa, 3, 4, kasama lahat na. Mga mahal, tandaan ninyo, ang buhay ng tao ay may wakas at hangganan. Lagi niyong pagsumakitan at pagsumikapan, makatawid kayo sa paglalakbay ng buhay na ito na malinis ang layunin at hangarin
na makamtan ninyo ang tunay na kalooban ng Ama upang maganap at matupad sa inyo ang mga layunin niya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo at matigib kayo ng tunay na ligaya na bukal at sa puso'y nagmula. Pagpalain kayo. Halina kayo.